Isa pong dating seminarista sa Pilipinas na nag-asawa at nag-migrate sa Canada. Ang ngayon po ay mayroon ng 16 na bahay sa Alberta. At hindi pa natatapos dyan dahil pinaplano na rin ng Pinoy ang pagbili ng mga apartment building. Narito ang report. High school pa lamang si Chris Estrella, pumasok na siya sa pagiging seminarista. 10 taon din siya sa seminaryo, ngunit bago tuluyang pumasok sa pagiging pari, sinubukan muna niya ang buhay sa labas ng seminaryo. Sabi ng mga Jesuits kasi, alam mo, Chris, bata ka pa, maganda, labas ka muna. May parang teaching sabbatical na labas ka muna ng mga 2 years, tapos after 2 years, i-assess natin kung okay na, kung ready ka na to move forward. So, 2 years yun. So, ang nangyari, nagturo ako. Matagal din ako, 5 years ako nagturo sa Miriam College Ngunit hindi na nakabalik pa sa pagpapari si Estrella at kalaunay nakilala na niya ang kanyang naging asawa at teacher din na si Alice. Alam mo, 1 week kaming magka-text. Tapos after 1 week namin mag-text, nagkita kami. Tapos after 2 weeks nagkita kami, naging kami. Tapos after 2 months na naging kami, kinasal na kami. Dating seminarista din ang kanyang ama, dating madre naman ang kanyang lola, kaya hindi madali para sa kanya na talikuran ang pagpapari na naging buhay niya ng 1 dekada. In my prayer, God was assuring me. Sabi niya, you know what, Chris? Whether bumalik ka, magpari ka, or maging matandang binata ka, or mag-asawa ka, hindi naman magbabago yung pagmamahal ko sa'yo. So it was very liberating for me, Ron, na to really choose without the influence, without any biases during that time. Sumabak sa mga negosyo sa Pilipinas ang mag-asawa, nakapagtayo pa ng sariling kumpanya, ngunit sinubukan pa rin ng dalawa ang Canada para sa kanilang mga anak. Naging international student si Alice, habang worker naman si Chris. Actually, 2 months nung pagdating namin dito, gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang umuwi kasi namatay din yung tatay ko before coming to Canada. 2 days before dumating kami dito, namatay yung father ko So, hindi ko na siya nakita kasi COVID. Nang makuha ang permanent residency, sinubukan naman nila ang real estate. Ngayon, may 16 na bahay na pinauupahan ang mag-asawa. Mga bago, Ron. Hindi kami kumukuha ng medyo matandang property kasi hindi kami handy. Oo, kasi sa seminaryo, Ron, di ako tinuruan na magkarpintero, di ba? Bagamat si St. Joseph, karpintero siya, pero puro Bible, tsaka puro rosary yung namin ginagawa namin nun, Ron. So, yun yung formula namin na we buy and then we hold forever hanggat maaari. Kaya mga bago. Noong kabataan daw kasi ni Chris, madalas silang palayasin sa kanilang mga tinitirhan dahil walang pambayad sa upa ang kanyang mga magulang. Bagay na naging inspirasyon sa kanya na pasukin ang real estate. Kaya din siguro mahalaga sa akin yung value na magkabahay yung mga kapwa ko Pilipino especially. Kasi I have been sent away na napapalayas kami dati. Tandang-tanda pa daw nila na sa unang 6 na buwan ng kanilang bago negosyo, wala silang naging benta. Ngunit ngayon, pinaplano na nila ang pagbili hindi lang ng mga bahay, kundi maging ng mga apartment building. Mga 8 hanggang 10 ang goal namin before the year ends. Whether kami lang yon or may mga joint ventures kami. So basta may lumitaw na opportunities. Wala naman daw silang kaalam-alam noon tungkol sa real estate sa Canada, pero napagtanto nilang hindi pala imposible. Pwede tayong mag-prosper basta hindi nakakaapak ng tao, basta yung si Lord priority natin and masikap, matyaga tayo, it will prosper talaga. Kung nagawa daw nila ito, higit na magagawa ito ng iba pang kababayan, at kung pagsasamahin anya ang sipag at pananalig sa Diyos, walang imposible dito sa Canada.